Hindi lang pala mga electric car o electric SUV ang mga magte-trend ngayon. Dahil kamakailan lang ay isang two-wheeler bike ang nag-trending din talaga dahil sa dami ng mga makabagong features nito na kung ikukumpara natin sa mga defuel na motorsiklo ngayon ay talaga namang mas mag-i-stand out ang bagong electric scooter na to ngayon. Kaya pala hindi na masyadong napansin ang mga bagong modelo ngayon ng Honda at Yamaha dahil sa bagong motorsiklong ito na talaga namang mas magugustuhan mo. Ang kabuang detalye gaya ng top speed, battery range, mga high-tech features nito ay alamin natin kasama ng kabuang presyo. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan po dumang-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isang makabagong scooter bike na napapanahon ngayon na talaga namang next level sa dami ng mga makabagong features nito. Sobrang bilis tumakbo at sa layo ng nararating nito. Hindi mo akalaing electric scooter lang pala ang modelong ito. Ito ang bagong ADB electric scooter na tinatawag nilang NXT Storm. Ay isang high-performance electric motorcycle scooter na gawa para sa long distance at pang motor level na paggamit. Hindi lang ito pang short ride, ito rin ay pwede mong pang long ride dahil hindi gaya ng ilang mga electric scooter para itong fuel motorcycle o mas higit pa sa layo ng nararating nito. Kung pagmamasdan mo sa una ay akalain mo talagang ordinaryong motorsiklo lang ang modelong ito. Para itong bagong competitor ng Honda ADV kung ililinya sa design at style ng segment nito. Pero kung ikukumpara natin ang specs and features na meron ng modelong ito, ay mas high-tech o mas upgraded pa ito kumpara sa Honda ADV. Ang Next Storm kasi ay may mga high-tech features gaya ng traction control system na isang safety features para sa mga off-road condition upang hindi basta-bastang madulas sa mga madudulas na kalsada at mapanatili ang traksyon o kapit ng mga gulong maging sa mga malulubak na daan. Sinamahan din ito ng Hill Hold Plus Descent Control System na kung saan karaniwan ng mga features na ito ay makikita lang sa mga 4 wheels na sasakyan. Pero inilagay rin sa electric scooter na ito na umaalalay sa motor para mas mapanatili ang stability lalo na sa mga matatarik na klase ng daanan. Yung tipong kahit mapapreno ka sa mga matatarik na daan ay hindi ka basta-bastang dadaos-dus pababa na malaking tulong lalo na kung gusto mong mag-travel papuntang Baguio. Sinamahan din ito ng regenerative braking system. Isang features na kung saan tinutulungan itong makapag-charge o makabawi ng enerhiya ang battery sa pamamagitan ng mga pagpipreno na kung saan nadaragdagan ang battery charge nito lalo na sa mga biglaang preno. Sinamahan din ito ng 7-inch touchscreen display na may phone mirroring. Gaya ng ilang mga motorsiklo ay napaka-high-tech na rin ng instrument cluster nito na kung saan magbibigay rin ng maraming impormasyon sa rider kasama ang mga notification sign at iba pang mahahalagang impormasyon na kinakailangan mo. Ilagyan rin ito ng smart key system na may kasamang anti-theft alarm para hindi basta-bastang manakaw. At may kasama pang cruise control system na magbibigay daan para sa mas safe ride at mas makontrol ang mga preno kung biglang humihinto ang sasakyan na nasa unahan mo. Itong Next Storm mga kaibigan ay pinapagana ng isang battery na may 72 volt o 67 ampere lithium ion. At may kabuwang bilis na umaabot ng hanggang sa 105 to 120 km per hour. Meron itong battery range o layo ng nararating ng baterya nito mula 150 km hanggang sa 200 km na layo na kung ilalarawan natin mga kaibigan ay kaya nitong umikot sa buong kamay nilaan ng 3 beses o higit pa. Bukod pa dyan, kahit electric scooter lang ang modelong ito ay kaya pa rin itong bumuhat ng mabibigat na klase o kayang pang-deliver dahil may load capacity ito na hanggang sa 200 kg o kayang buhatin. Basically, ang performance nito ay parang 150cc gasoline motorcycle na kung ikukumpara natin. At hindi lang yun, ang mga suspensions nito ay magaganda na parang sa isang ordinaryong motorsiklo na rin na mas komportable rin kung sasakyan. Gumagamit din ito ng front disc brake at may kasama pang CBS features para suportahan ang mga biglaang preno at smooth na pagpipreno. Kaya naman, kung ikukumpara natin ito sa mga ordinaryong motorsiklo ngayon, ay mas panalo ito kung pagbabasehan ang mga bagong features nito. Itong Next Storm ay may dalawang klaseng variant na pagpipilian. Una, ang Next Storm X na may battery range mula 150 to 200 km na layo bago malobat at may top speed na 105 km per hour. Fast charging din ito na kayang mag full charge sa loob lamang ng 3 to 4 hours
Ang variant na ito ay mas pang long ride adventure at mas pinipili dahil sa mas mura nitong presyo. Ang pangalawang variant nito ay ang Nextstorm XR version. Ang pinaka high-end variant nito na kayang umabot sa bilis na 120 km/h. Ngunit may mas mababang battery range ito sa nauna na may hanggang sa 180 km lamang na layo ang nararating. Pero fast charging na rin ito. Ito yung pinaka motor level na electric scooter nila na napakarami ng mga features na hindi mo madalas makikita sa ilang mga tipikal na motor. Pagdating sa mga advantage mga kaibigan, marami niyan itong bagong Nextstorm electric scooter. Ang unang advantage nito na dapat mong magustuhan, hindi na rin ito magpapahuli sa mga defuel na motor dahil malakas ang hatak at mabilis na ring tumakbo. Pangalawa, matipid sobra dahil sa layo rin ng nararating sa isang full charge na battery nito. Kaya naman pwede ka nang mag long ride at pwede mong magamit ng isang buong linggo bilang service sa trabaho. At syempre, bilang adventure electric scooter na modelo, itong Nextstorm ay pwede rin itong isabak sa mga light trail adventure o yung mga malulubak na klase. Lalo pat sinamahan ito ng mga features gaya ng traction control system, magagandang suspension at shock absorber, kasama ang mga off-road ready tires nito. Pang-apat sa mga advantage nito, dahil mataas ang fuel cost ngayon, medyo makakatipid ka talaga pag meron ka nito. Lalo na kung medyo malapit lang ang office mo, edi isang beses ka lang sa isang linggo magcha-charge nito. Panglima sa mga advantage nito, sa sobrang futuristic nitong bagong Nextstorm mga kaibigan, ay tinalo na ang mga tunay na motorsiklo nito sa dami ng mga specs at high-tech features nito na talaga namang aagaw ngayon sa atensyon ng marami. Dahil mas kumpleto sa gamit, modern at high-tech na mas tatangkilikin talaga ng marami. At syempre kung may advantage, ay meron din namang mga disadvantage na dapat mong isaalang-alang bago ka bumili nito. Una, ang battery replacement nito ay medyo mahal. Kapag nagka-problema sa hinaharap, ang baterya nito ay talagang doon ka mamumroblema dahil umaabot mula sa 50,000 hanggang sa 80,000 ang presyo ng battery nito, lalo na sa katagalan. Kaya naman ito rin ang kadalasang iniisip ng marami bago bumili ng sasakyan na electric, yung lifespan ng battery kung gaano katagal. Pangalawa sa mga disadvantage nito ay ang pagiging bagong brand pa lang. Wala pang mga after sales na parts nito at hindi pa pwedeng ipagawa sa labas kasi medyo conservative pa ang maintenance at hindi pa masyadong proven kung matibay at kung tatagal talaga. Pangatlo, ang registration o LTO rules nito. Minsan unclear, magulo. Magugulat ka na lang, napaparahin ka na kapag sobrang bilis na ng takbo mo. At hindi pa masyadong isinasabatas kung ito ba ay talagang legal kahit wala pang rehistro o kahit walang lisensya ang mga nagmamaneho nito. Lalo pat sobrang bilis na rin itong tumakbo sa klase nito na minsan ay mas mabilis pa nga sa mga defuel na motorsiklo. At pang-apat na disadvantage nito, I think karamihan naman sa mga electric vehicle ngayon ay mula sa China. Kaya naman magiging hindrance din ito sa marami lalo na kung wala ka pang tiwala sa mga Chinese brand ngayon. Bilang konklusyon, itong Nextstorm na bagong scooter electric ngayon ay talagang timing sa paglabas nito ngayon lalo pat tumataas na ang presyo ng gasolina. Talaga namang mas tatangkilikin ito ng marami. Pero kailangan mo rin syempreng ibalanse kung dapat ka nga bang bumili nito, lalo na kung ikaw ay meron naman ng motorsiklo. Well, sa hinaharap ay magkakaroon din naman ng pagbabago kung magpapatuloy pa ba ang pagtaas ng presyo ng gasolina o talagang mananatili na tayo o dapat na nating harapin ang mga bagong generation na transportation na kung saan puro electric na klase na ang mas magandang gamiting sasakyan. Pagdating sa presyo nitong bagong Nextstorm, ito ay nagkakahalaga sa estimated price mula 108,000 hanggang 154,000 pesos depende sa klase o variant na pipiliin mo. Taong 2024 nang sunod-sunod nang dumating ang mga bagong motorsiklo mula sa China na talaga namang kahanga-hanga dahil sa kanilang mga pambihirang katangian tulad ng mga advanced na safety features, makabagong connectivity function at modernong exterior design concept. Pero hindi daw dyan magpapahuli ang mga Japanese brand gaya ng Honda dahil ngayon taon ay opisyal nang inilabas ang pinakabagong upgrade ng Honda sa
ADB 160 2026 model. Ang ADB mula nang inilabas sa Philippine market ay talaga namang nagustuhan na ng marami mula sa nakamamanghang estilo nito, pambirang performance at magandang features. Napatuloy pang umuusad sa pagiging praktikal at maaasahang motor, lalo pa ngayon na mas in-upgrade sa makabagong bersyon. Ang ilan sa mga bagong katangian nitong 2026 model ADV ay ang pagkakaroon ng 5-inch TFT meter panel gauge na may dagdag na makabagong connectivity features. Ngayon ay may kulay na at mas moderno na ang TFT display nito. Ang bagong connectivity features na ito ay tinatawag na Road Sync na inilagay rin ng brand sa ilang mga modelo gaya ng Honda PCX. Pwedeng i-connect ang mga smartphone via Bluetooth para sa turn-by-turn navigation na may kasama ring control sa mga music, na kung saan makikita mo rin dito ang mga messages mula sa cellphone kasama ang call alerts. Gamit ang bagong multi-switch sa kaliwang handlebar nito. May bago rin itong USB Type-C charging socket sa loob ng glove box compartment. Samantalang ang exterior nito ay na-update din. Gaya ng parte ng leg shield na isang panel sa harap ng mga paa ay na-redesign din upang magkaroon ng mas matibay na proteksyon at mas rugged na itsura. May bago ring kulay at trim treatment sa variant ng Road Sync gaya ng glossy brown body at burnt titanium rims. Ang mas kumpletong feature sa safety ng bagong Honda ADB 160 ngayon ay isa ring advantage ng motor na ito ngayon. Na-retain pa rin sa bagong Honda ADB 160 ang Honda Selectable Torque Control o HSTC na isang traction control features na kadalasang mo mapapakinabangan lalo na sa mga off-road condition. Tumutulong ang features na ito para maiwasan ang pag-slip ng rear wheel at hindi basta-bastang sumemplang kahit sa madudulas na klase ng kalsada. Nilagyan na rin itong bagong Honda ADB 160 ng Emergency Stop Signal o ESS na nakaka-alerto sa likod lalo na kapag biglaan ng pagpipreno, na sinamahan pa rin ngayon ng idling stop system para sa fuel efficiency at naka-smart key system para sa keyless start at enhanced security. Ngunit pagdating naman sa performance, mas pinalakas daw ang bagong ADB 160 ngayon gamit ang 156.9 cubic centimeter engine displacement nito na may ESP Plus 4-valve liquid-cooled na kayang bumuo ng maximum torque na 14.7 Nm sa kada 6,500 RPM at kayang gumawa ng maximum power output na 15.8 horsepower sa kada 8,500 RPM. Mas pinababa rin daw ng kaunti ang seating height nito na 780mm at mas pinalaki rin ng kaunti ang underseat compartment storage space nito. Kasama na dyan ang ilan pang mga features na inilagay pa rin ng brand sa bagong Honda ADV 160 gaya ng built-in hazard lamp, passing light switch, anti-theft alarm at answer back key system na may kasama pang side stand kill switch. At syempre, hindi rin makukumpleto ang mas modernong safety features nitong bagong Honda ADB 160 kung mawawala ang anti-lock braking system na nakatutulong din suportahan ang mga biglaang pagpipreno nito. Isa sa mga nagustuhan dito ng marami ay kahit napakalaki nitong modelo, bukod sa powerful na features nito ay hindi mahihigitan ng ilang brand ang pagiging fuel efficiency ng Honda ADB 160. May fuel tank capacity ito na 8.1 liters at kumukonsumo ng 46 km per liter. Talaga naman ang Honda ADB ay mas kaakit-akit ang disenyo. Dalang pinahusay na aerodynamic, mas mataas na windscreen protector at naked handlebar na nagbibigay dito ng mas adventurous at rugged na disenyo. Isa rin sa mga pangunahing katangian ng modelong ito ang pagiging matibay at maaasahan. Salamat sa robust suspension system nito na kayang tiisin kahit ang mga biglaang daan sa mga malulubak o hindi pantay-pantay na kalsada. Bukod pa riyan, pinaganda rin ng Honda ang riding comfort sa pamamagitan ng mas ergonomikong riding position at mas stable na handling. Ang combination ng telescopic front fork suspensions nito at twin shock absorber sa likuran ay nagbibigay ng maayos na balance sa pagitan ng comfort at performance nito na kahit sa mahihirap na off-road condition ay napapanatili pa rin ang stable na pag-andar nito. Dagdag pa rito ang mataas na ground clearance size nitong modelo na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga rider na mahilig mag-explore sa labas ng syudad habang nananatiling praktikal para sa pang-araw-araw na biyahe sa mga syudad sa pagiging mas matipid naman na klase ng scooter na to. Pagdating sa dimension,
Ang ADV-160 may kabuang haba na 1,950mm at lapad na 763mm. Ang taas nito ay nasa 1,196mm at may wheelbase na 1,324mm. Ang ground clearance size nito ay nasa 165mm at seating height na 780mm. Habang ang kabuuang bigat nito ay nasa 133kg. At batay sa mga nakuwang datos, narito ang ilan sa tinatayang presyo at impormasyon tungkol sa pagdating ng Honda ADV-160 2026 model. Sa Indonesia pa lamang ito opisyal na inilalabas na may kabuuang presyo mula sa pinakamababa nito na 37,265 Indonesian rupees para sa CBS variant. Ang ABS variant nito ay nagkakahalaga ng 40,311,000 rupees at ang Road Sync variant naman ito ay may 41,950,000 rupees na price tag sa Indonesian market. Na kung i-convert natin sa Philippine peso, ito ay tinatayang aabot mula 155,000 pesos hanggang sa 166,900 pesos sa Philippine market. At sa official na site ng Honda Philippines Incorporation, ang Honda ADV-160 2026 ay nakalista pa rin bilang kasalukuyang model. Wala pang public announcement tungkol sa 2026 version na pagdating nito sa bansa. Pero ayon sa ilang mga ulat na posible raw by next year na ito lumabas dito sa Pilipinas. Year 2022 nang sunod-sunod na inilabas ng Honda motorcycle brand sa bansa ang 4 sa pinakamaganda at practical na motorcycle scooter ng brand at talagang tinutukan at inabangan ng marami sa atin. Ngunit habang tumatagal ang panahon ay mas tumataas ang demand ng mga tao sa mga motorsiklo. Naghahanap ng mga bagong panlasang motor na kung saan ang dating satisfied sa mga Honda motorcycle ay nakukulangan na sa mga moderno at teknolohikal na mga katangian sa paglabas ng mga bagong motorsiklo mula sa China, na kung saan nagbigay ng mas kapaki-pakinabang na gamit sa mga taong naghahanap ng mas moderno at napapanahong mga transportasyon. Kaya naman ang Honda, matapos na inilabas ang Honda PCX na may bagong update sa features, ilalabas na rin ang bagong Honda ADV-160 2025 model. Ang bagong version ng ADV na kung saan gaya ng Honda PCX ay gagamit din ng makabagong sistema na Road Sync. Ang bagong premium dual sport scooter na ito ay magbibigay ng mas ligtas, subok at mas magandang biyahe sa loob at labas ng kalsada. Bilang dito ang mga panibagong specs and features sa pangkaligtasan at pangseguridad na ilalagay sa bagong modelong ito. Kasama pa rin dito syempre ang HSTC o Honda Selectable Torque Control, pati na rin ang anti-lock braking system. Kung sa dating modelo, ito ay naka-single channel ABS sensor lamang, sa bagong modelo ng Honda ADV na ilalabas ngayon ay magkakaroon ng dual channel type na naklase ng ABS sensor. Meron sa harap ABS at meron din sa likod na ABS. Sa bagong modelo pa rin ng Honda ADV ang anti-theft alarm features at ang smart keyless entry na ignition system. Ang maganda sa Honda ADV, ang dating meron na sa previous model nito ay ilalagay pa rin sa pinakabagong modelo nito ngayon. Yun nga lang ay may idaragdag na ilan pang mga features na siguradong magugustuhan ng marami sa atin. Gaya na lamang ng Road Sync ay inilagay na sa bagong Honda PCX 160. Yung features na kung saan gumagamit ng navigation system na pwede mong i-connect ang cellphone gadget sa pamamagitan ng application kung saan mamomonitor mo dito lahat ng activity ng motorsiklo. Kagaya na lamang ng milyahe, real-time direction o magsisilbing GPS map nito sama ang mga notifikasyon at application na kung saan makikita mo rin ang call, alert at message na nanggagaling sa cellphone mo dito sa instrument meter panel gauge. Siyempre hindi basta-bastang meter panel gauge lamang ilalagay sa bagong Honda ADV. Lalagyan ito ngayon ng bagong TFT display saan hindi lamang sa mga nabanggit ang kayang gawin, kundi kaya rin itong mag-play ng music. Iba-ibahin ang display o wallpaper nito, pati na rin ang brightness depende sa mga kondisyon ng visibility. Fully LED type na mga ilaw gaya ng twin LED headlamp
May kasamang daytime running light at mga signal light kasama ang rear combination lamp system at mga turn signal lamp. Ang makina nito ay pinapagana pa rin ng 160 cubic centimeter displacement capacity na may single cylinder, 4 valves at single overhead camshaft na engine. Naka-liquid cool type at program fuel injected type na fuel supply. At ang kanyang compression ratio is 12.0:1 na may bore and stroke size na 60mm by 55.5mm at may automatic transmission na may maximum output na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Habang ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Meron itong fuel tank na 8.1 liters at kumukonsumo pa rin ng 45 km per liter sa estimated na fuel consumption nito ngayon. At pagdating sa dimension, ang bagong ground clearance ay may sukat na 165mm at may seating height na 780mm. Meron itong haba na 1,950mm at may bigat na 138 kg. Kung ito na nga ang magiging bagong dimension ng Honda EDV 160 na ilalabas ngayon. Pagdating sa features, ang traction control system at ang anti-lock braking system nito ay mas mag-i-improve na rin daw kumpara sa previous model nito na narito sa Pilipinas. Pagdating sa mga security features, syempre ang smart keyless entry na ignition system, sinamahan ng anti-theft alarm at answer back key system ay pareho lang sa previous model. Meron pa rin itong mga console packet sa harap na sinamahan ng charging port na Type-C na klase. At ang underseat compartment storage gaya ng sa Honda PCX na nadagdagan ng sukat, malamang sa malamang itong bagong Honda EDV ay magkakaroon din ng mas maluwang na compartment-based storage. Ang Honda EDV ay nilagyan ng front telescopic fork suspensions at dual shock na may kasamang pressure canister o sub-tank. May mga coil spring at may swing arm. Ang traditional off-road tires nito na perfect para sa kahit anong klase o kondisyon ng kalsada ay mananatili pa rin sa bagong modelong ito na may sukat sa harap na 110 by 80R14 tubeless at rear tire size na 130 by 70R13 tubeless na rin with cast alloy wheels. Adjustable din ang windscreen protector o ang babaguhin ng kaunti ang itsura ng frontal face design nito. Yan ang magandang abangan natin ngayong taon mga kaibigan. Baka maging ang handle nito ay maging fully covered gaya ng sa Honda PCX. Halos pareho din ang magiging engine specs nito sa Honda PCX Road Sync na inilabas. Kaya malamang sa malamang this 2025 ay isusunod na itong Honda ADV 160 Road Sync version nito. Sigurado mga kaibigan ay aabangan na naman ito ng marami na tuluyang dalhin sa Pilipinas. At sigurado rin na magiging sold out na naman ang kasa nito. Mawawalan ng stock, panigurado yan. Pero sana naman kung sakaling ilalabas na nga itong bagong Honda EDV 160 2025 model Road Sync version ay hindi mas magiging mahal ang presyo nito. Yung ikukumpara lang nila sa dating presyo ay okay na. Asahan din natin ang mga bagong color variant na ilalabas sa modelong ito, tulad ng Cold Silver at Ruby Red, na kung saan magkakaroon ng katapat ang ilang mga motorcycle scooter ng China-made brand. Ito natin makikita kung alin talaga ang mas magugustuhan ng marami. Lalo pat ang previous model ng Honda ADV ngayon ay nauungusan na ng mga European o China-made brand motorcycle na dual sports bike rin, gaya ng sa Bristol brand. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video nito. At para mas maging malinaw, ay isasama na rin natin dito ang full specs review ng previous model Honda ADV 160 2023 model na narito sa Pilipinas. Honda ADV 160. Pinakilala ng Honda Philippines ang ADV 160 sa lokal na merkado noong Oktubre 2022. Sa layunin nitong palakasin ang presensya nito sa segment ng scooters sa bansa. Nilagyan ng Japanese brand ang bike na ito ng mga advanced na features na nakasuot ng estilong adventure ready. Ngunit sa uli ay nakatuon para sa kahit saang urban jungle. Ang Honda ADV 160 ay may mga cool na feature tulad ng LED headlight na may kasamang position lighting, LED taillight at hazard lamp, pati na rin ang Honda Smart Key System at keyless entry para sa kaginhawaan. Ang
Ang scooter na ito ay may 28-liter na luggage box compartment, may seat stopper, adjustable windscreen protector, front console box na may power outlet for charging system, at full digitalized meter funnel gauge para sa impormasyon o mga detalyeng makatutulong sa oras na ikaw ay nakasakay dito. Ang nagpapagana sa Honda ADV 1000 ay ang isang 159 cubic centimeter displacement nito na may 4-stroke single cylinder 4 valves at single overhead camshaft na makina, at isang liquid-cooled na cooling system para sa kahit malalayong biyahe ay tatagal. Nilagyan din ng ESP Plus engine technology para sa tahimik na pagpapaandar at matipid na konsumo nito, na ipinares naman sa fuel supply system na PGMFI o Program Fuel Injected. Ang kabuuang meal ay pinapadala sa pamamagitan ng CVT type na transmission at nakakapaglabas ng 15.6 na horsepower at 14 Nm ng torque. Kaya ang kabuang top speed nito ay umaabot ng 128 km/h at may fuel consumption naman na 40 km per liter. Sulit na sulit itong Honda ADV sa 8 liters na fuel tank capacity nito, at ang nagpapaganda pa sa Honda ADV ay ang matatag sa malulubak na mga suspensions sa pamamagitan nitong telescopic na front fork at rear twin shock with sub-tank na suspensions nito. Ang kaligtasan ng rider nito ay binibigyan ng front at rear disc brake na nilagyan ng opsyon ng alinman sa anti-lock braking system ABS o isang combination braking system ng Honda. Sama rin dito ang idling stop system na ginagawang mas matipid sa gasolina ng scooter na ito. Ang kabuuang ground clearance nito ay nasa 165mm at may seating height ito na 780mm. Kung naghahanap ka ng isang powerful motorcycle scooter, isa sa magugustuhan mo itong Honda ADV 160 sa kabuuang presyo nito na umabot ng 166,900 pesos dito.